Okay. So magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa aking vision. So this is a tarot vision again. This is a reading about my vision. Okay, so magandang araw po sa lahat. At ako po lubos po nagpapasalamat po sa mga patuloy po na nanonood, nakikinig sa ating channel, and sa mga bago pong subscribers, maraming salamat po. And sa mga patuloy po na nag-a-avail nito po, no, is non-stop naman po talaga. And maraming salamat po sa magagandang feedbacks. And maraming salamat din po sa mga nag-a-avail ng mga amulets. Maraming salamat po. And talaga naman po nakakapagbigay din po ng comfort sa kanila, at least meron po mga talagang hindi mapagkatulog, ngayon po ayos na po ang mga tulog. Yung may mga masasakit po na likod is okay na naman po. So maraming salamat po sa mga feedbacks na pinagbibigay po ninyo sa akin. And sa mga healers po na halos parang may bitbit din po sila na hindi po nila mapagpag, with the help of our oil, no, is nabaklas na po yan. Maraming salamat po. Okay, so now is ang nakuha po nating energy ngayon, no, is about the material and spiritual prosperity. So ito po kasi is yun na po yung nakikita ko sa sa vision ko, kasi it's a green. So kung yung dati po plant din po siya, alam niyo maganda ngayon kung bakit. Kasi po dati pong pumapasok po sa vision ko, puro gulo, puro patayan, puro bakbakan, spiritually, no? I mean, ito po is para tayong mga nakasuot na gladiator, no? May mga damit pandigma, may mga swords, may panangga, meron sa ere na aatake sa'yo. So that's spiritual attack. But now, gusto pong ibigay sa inyong mensahe ngayon ng Diyos Ama is ang pagkakaroon ng abundance in life, no? Kasi yung green po is yun po yung pwede kong ibigay na mensahe sa inyo, na pagkat yun po nakikita kong vision sa green, na green plants, no, ngayon po is nasa lupa, no? Kumbaga dati po is parang nasa paso lang, or pa nakikita ko lang sa paligid, ganun po yung nakikita ko noon. Ngayon po is nasa lupa siya, na talaga namang pagkalago-lago, na fresh, no? So ito po is represents as, or symbolizes as ano po siya, yun nga po, material and spiritual growth or prosperity or abundance po ang parating sa inyo. So this is sinasabi natin na lucky vision, no? Wait lang po ha. So ayun. Okay? So yun po yung ano natin. And syempre hingi rin po tayo ng mga, for sure may ibang mga mensahe pa po ang ating universe, no, si God, kung ano pa po yung mga dapat nating paghandaan sa mga susunod na araw, at ano po yung mga bagay na yung pwede nating iwasan. Okay? So maraming salamat po sa nag-avail nito, and sa mga feedbacks po ninyo, maraming salamat. Kasi po talaga nakakataba ng puso. At yung iba pong mga matagal na pong bitbit, especially po sa mga healers, na yung mga healers po na ito is hindi pa po nila talaga ginagamit, pero meron po silang kakayanan talaga. So sa pamamagitan mo nitong oil na ito is nagamit po nila ito ng napakabilis. I mean, walang effort, na talagang meron na po sila, kasi with the help of their hands, no, with their healing hands na binigay sa kanila ni God na kakayanan, plus meron pong combination nito, tandem sila. So ang bilis po ng gamutan, mabilis. Okay, even po yung mga karga nila is talaga pong nabaklas nila. Yun po yung mga feedbacks na yung ibang feedbacks po na ibibigay, na sinesend po sa akin, na chinachat po nila. Okay, so now is hingi po muna tayo ng basbas, no? Jesucristo Ama, Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, ang mga cards po na ito, para po makapagbigay ng mensahe mula po sa inyo pong binigay sa akin na vision patungkol po sa mga halaman na iyon. Naway basbasan niyo po itong mga ito nang makapagbigay po sa akin ng mensahe na maibibigay ko po sa aking mga collectives, sa mga viewers, followers at subscribers. Kami po ay inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong pong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan ang mga may karamdaman, lalong-lalo na po patungkol sa spiritual.
Ako po ay nananalangin din na bigyan niyo po ng malalakas na pangangatawan ng lahat, magandang kalusugan, nang sa ganun po ay maisagawa kung ano po ang mga misyon namin nila dito sa lupa. Maraming salamat po sa paggabay, pagpoprotekta at pagmamahal. Amen. Okay, so tingnan natin ha. Kikip ko lang po itong iba. So, hihingi po muna tayo ng mensahe. Ay, Diyos ko, alam nyo, painit ang panahon na grabe ang ano ngayon ha. Ngayong araw na to, grabe ang init, my goodness. Very hot. Very hot. Grabe. Nakakalurky ang init kanina. As in, actually hanggang ngayon, mainit. Yung binubuga ng electric fan, my goodness, grabe. No, parang mas maganda ka na mag-electric fan. Kasi nga yung buga ng electric fan, napakainit. No? So, kailangan po dito talaga more intake no, ng tubig. Mas maganda po lagi kayong magtutubig kasi napakahirap pong magkaroon ng sakit. Okay, so we have 2 cards. So, tingnan po natin itong 2 cards na to. Wow, so you are babaylan. You are babaylan. No? So, itong babaylan na to is more on ano to ha. It's a healer, no? Healer siya na halos noong. Actually, noon naman po, maraming tawag naman po kasi sa manggagamot, no? Noon, ganyan, ang tawag is babaylan. Especially po ang mga babaylan to kasi yan yung mga gumunguya ng herbs na itatapal sa pasyente para mawala ang halimbawa. Kung meron po kayong mga pigsa, yan, ngunguyain niya ng manggagamot, tatapal dyan, mga ganun po noon. Noon na walang mali siya, walang dire. Ngayon po, pagka nagganyan na ang manggagamot sa mga pasyente, Mariosep, halos talagang kulang na lang mangisay dahil para nandidire. May mga ganun po. No? Pero itong mga babaylan na po na ito is, alam nyo po yun, herbs through halaman, mga ganyan, halamang gamot. And, isa rin yan, no? Isa rin dyan sa, yun nga po yung sinasabi ko kanina, na meron pong ibig sabihin din yung mga herbs na yan o yung mga halaman na pinapakita sa vision ko para sa inyo, which is, since dinidescribe ko naman po sa inyo mga itsura ng mga iyan, so ito po is nagagamit or magagamit nyo po sa panggagamot. Kaya po may babaylan dito is ito po yung sinasabi na magagamit nyo po. So, ikaw mismo dito na nakikinig po sa akin ngayon is meron kang lahing babaylan. Okay? Meron kang lalahing babaylan. So, ang kailangan mo dito is mag-search about sa mga halaman, puno, ugat, bunga na magagamit mo sa panggagamot mo. And for sure, sa mga babaylan, meron talaga pong bubulong dyan, especially po ng mga ancestors ninyo, na kung ano yung mga gagamitin nyo sa panggagamot po ninyo. And ikaw, darling, ikaw ka-angel, is more on talagang mga herbs ang gagamitin mo. Okay? So, ikaw yung may lahing babaylan, no? So, now, we have the sumpa here for the second card, no? Ito yung second card niya, no? So, what about sa sumpa? Bakit may babaylan at bakit may sumpa, no? So, parang andito yung, merong isang, maybe part ng, maybe family member mo, no? Na parang ayaw niya na gampanan mo ang pagiging babaylan. Though, alam niya, no? Alam niya, kasi sa family kasi talaga, no? Sa circle of family, meron po talagang light and meron dark, no? So, etong person na to, person mo or family member mo is nagbigay ng sumpa sa'yo or what, na parang hindi mo to malalaman. Hindi mo ito ma-embrace. Hindi mo to ma-activate, no? Kasi siya is carrying the dark side, no? Na ngayon is pinapractice niya na, no? So this is already a practitioner ng dark magic. So now is andito yung kinokontra niya, no, na hindi mo to maramdaman na ikaw ay merong something spiritual na binigay sa iyong Panginoon na kailangan mong i-activate, no? Actually activated na, no? Andyan na. Pero andun pa yung confusion. Na andun pa yung tanong mo sa sarili mo, ano ba 'to nangyayari sa akin? Bakit nakakakita ako ng parang ano yun, alitap-tap na maliliit na liwanag? Ay, bakit ba ganito? Meron nakikitang usok. Ay, bakit gano'n parang may biglang dumaan? No? Ay, bakit gano'n ang panaginip ko? Yung mga ganon. So, andun na yung mga weird na nangyayari sa buhay mo na hindi mo ma-explain or hindi mo mawari bakit may mga ganon kang
nakikita o nararamdaman, no? Especially kung halimbawa pupunta ka sa isang lugar na talaga namang kikilabutan ka or parang uuwi ka, ang bigat-bigat ang pakiramdam mo, no? So yan yung mga parang inaan niya, binablock niya, ayaw niyang ma-embrace mo yan, no? Ayaw niya, parang meron siya mga hidden agendas or meron siya mga plans, no, na ayaw niyang ikaw mismo ang haharang. Alam niya ikaw magiging tinik o ikaw ang magiging hadlang sa mga plano niya. Malamang ito is may pagkasakim to, no? Kasi gagawa to ng eksena, gagawa to ng parang ikagugulo ng buhay mo. And which is, andito talaga yung hindi niya pinaalam sa'yo, no, na ikaw ay babaylan or ikaw ang po pwedeng sumambot ng pagkababaylan ng mga nawala ninyo, mga ancestors or magulang, lolo't lola na po pwedeng ikaw ang sumambot. Pero pinagdamot sa'yo, no? Pero hindi po pwede kasi once na ito is para sa'yo talaga to. Kahit anong pigil nila, hindi po pwede kasi si God mismo ang gagawa ng way para mabuksan ka or para magamit mo yung mission mo na yan na kailangan. See? Kasasabi ko lang, your mission starts now. No? So, etong paglabas nitong babaylan na ito is kailangan mo ng gampanan. No, kailangan mo ng gampanan kung ano man yung mission mo dito sa lupa. Wala na patumpik-tumpik to, no? Since ikaw is sabihin nating lehitimo, no, na babaylan. Kailangan mo tong i-embrace, kailangan mo tong paganahin, kailangan mo makatulong sa mga tao, especially sa lugar mo. Malamang isa sa inyo or some of you, no, is from province, no, na maybe nakisalamuha or nakipagsapalaran sa ibang lugar. Now is andito yung this is the right time. Ito yung age mo na para makapag-start ka na for your mission na binigay ni God. So this is the right time then to talk to God kung ano po yung mission na ibibigay sa inyo. And agad-agad yan, maibibigay po sa inyo yan. Okay? Now, kung gusto niyo po itong parang maliwanagan, pwede po kayo magpa-appointment, no, doon po sa mga meron po kayong kababalaghan na nararamdaman, na napapanaginipan, na nakikita. So pwede po kayong pa-appointment, no, ng reading para po for clarification or for confirmation din. Kung ando pa po yung confusion na baka iniisip nyo na babaliw lang kayo, yung mga ganon. Kasi pagka paranormal or parang mga ganito pong usapin, pagka kinuwento nyo po to sa iba, iisipin mo to may sapa ka sa utak. Okay, and now we have the Santissima Trinidad. So for some of you, which is andito yung babaylan, ito daw ang kailangan mong gawin tangan, si Santissima Trinidad. Okay, so ito po is the Holy Trinity, which is talagang ang highlights po dito is si ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. At andito rin ang Diyos Espiritu Santo. So ang kailangan nyo pong tangan dito is ang Santissima Trinidad. Okay, so Santissima Trinidad is mag-guide sa'yo kasi yan, malakas yan malakas yan in a way na siya yung magbibigay ng talagang kagalingan, na kagalingan sa mga gagamutin mo sa kontra kulam, kontra barang, tigalpo, palipad hangin, even sa mga masasamang tao, yung mga naiinggit, yung mga ganyan, yung mga sabate, usog, or lason na palipad hangin. Yan, the best si Santissima Trinidad. And even sa kabuhayan, magaan si Santissima Trinidad. Wala pa kayong aalalahan. Kumbaga si Santissima Trinidad po is pangkalahatan po siya. Okay? Pangkalahatan po yan. So, again, kung sino po yung gusto magpa-appointment is chat lang po kayo sa WhatsApp. Andyan po yung contact details ko. And now is abot kamay muna. No? Yes, kasi sa nakita ko nga doon sa vision is green. So meaning talagang to the highest level ang mo dito, ang rank mo, or even hindi lang sa spiritual kundi sa material. Meaning kahit dito sa mundo natin kung may mataas sa posisyon ka sa mundo ng spiritual, is dito rin sa physical, ibig sabihin hindi ka maghihirap. No? Hindi ka maghihirap. Dadalhin ka ng Panginoong Diyos Ama doon sa tuktok din. Kasi abot kamay mo So andito na yung halos na marireach mo na, maybe in 2 years, 3 years, marireach mo na kung ano man yung talagang main target mo or main goal mo sa buhay na minamanifest mo noon. So or kung kaka-start mo lang mag-manifest, then antayin mo for 2 to 3 years is makiklaim mo na itong minamanifest mo na to. Okay?
Claim it, claim it, claim it, mga bebs. Okay. So, now, for some of you, meron nakaka-experience nito, no, na low energy. No, bye. No? Again, hindi po lahat ng low energy is galing po yan sa mangko. Okay? So, some is, nanggagaling po yan dahil maaaring merong dumating na gabay, merong dumating na gifts and abilities sa'yo na hindi pa kaya ng soul mo or even ng katawan lupa mo. Hindi pa kaya. So, mag-a-adjust at mag-a-adjust yan. Ako po, to tell you honestly, nung ako po baguhan, meron pong times, meron pong buwan na talaga naman pong halos ayoko, parang gusto ko lang pong matulog ng matulog, pero wala pong masakit sa katawan ko. As in talagang nagre-rest lang po ako. So, yun po, doon ko po napagtanto na kaya pala. Kasi meron na naman pong akong dadagdagan na 2 gabay, and merong nung ibang buwan naman po na dumating, yung pala meron na naman po akong, kasi ano nyo po yan, madidiscover nyo po na dati na nanggagamot kayo na wala pa kayo dati nun, pero itong nanggamot kayo ulit sa isang pasyente, meron na. So, ibig sabihin, binibigyan po kayo ni God ng panibagong lakas, panibagong kapangyarihan, panibagong kakayanan. Na talagang sa una po talaga is hindi pa po natin kaya ng katawan natin. So, kailangan natin pong i-rest yon para po magamit po natin ng ayos. No? Ganun po siya. Kaya, hindi po lahat is pagka nagkaroon kayo ng low energy is agad, no, attack. Again, hindi ko po ipapasok muna sa ngayon ng mangko attacks, no, spiritual attacks, kasi po ang first card nyo po dito is babaylan. So, this is more on kailangan parang ma-enhance kayo or ma-develop yung kakayanan po na meron kayo as babaylan. Okay? So, we have pagkain. No? So, what about sa pagkain? So, ang kailangan nyo lang din po sa pagkain, medyo disiplina po talaga. No more meats, no? Actually, sinasabi na po ito matagal na noon, lalo na po ng mga yan, mga babaylan, na hindi po kumakain ng 4 ang paa. Ano ba po yan? Baboy, baka, kambing, mga ganyan. Hindi po. Red meat is a big no. No? So, puro white meat lang po, no? Ganon. Fish, white meat, vegetables, ganyan, prutas, yan po talaga. Yan po ang babaylan. Napaka-disiplinado po ng mga iyan pagdating po sa pagkain. Pag sinabing hindi po talaga po pwede yan, hindi talaga po pwede yan. No? Yun nga lang po, tayo po ay nasa modern age, no? So, for some of us, for some of you, is andito po talaga na very, na po tayo kung kumain. Alam nyo yun? So, like me, no, ako po is a healer, pero for sometimes is kumakain din po ako ng pork, no, and beef. Gumagamit ko. Ako min kumakain din po ako niyan. Pero more on vegetables po. Like parang tikim-tikim lang po. Hindi po yung katulad dati na halos isang buo po ng liempo makakain ko. Yung sa bulalo is isang ganon, no? Pati pati yung bone marrow nakakain ko. Ngayon wala na po akong ganon. More on vegetable. Syempre po pagka nagbulalo kami mga gulay. So ganon lang po, no? And sa fruits kailangan po lagi po tayo. Kasi yan din po yung makaka-enhance ng ating crown chakra and even yung soul, no, is parang cleansing na rin po natin yan. So medyo po tayo sa kain, no? Yung iba po nga talaga po nagfa-fasting, no? Okay, so we have nagliliwanag. So now, andito talaga yung aura mo, no? Aura mo is kung halimbawa po may makakasalubong po kayo, may talaga po malalakas po ang mga spiritual na. Like third eye is malalakas na, no? Is makikita nila yan, yung aura mo. Like yung from here, makikita nyo dito, no? Pag tinitigan nyo po ang isang tao, umiibabaw po ang ilaw. No? Even sa head, lalo po sa head, no? So, yan po yung aura. So, makikita nyo dyan kung puti, yellow, blue, red, transparent, yan. So, may kanya-kanya pong ibig sabihin ng aura. So, yan naman po is nag-google nyo naman. Pwede nyo naman po yung i-google, lalo po sa mga nag-uumpisa kung ano po ibig sabihin na transparent, ng white, yellow, red, green, blue, violet, yan. Okay? So, pwede nyo po yung i-search. So, now is, so, kung ikaw ay nagliliwanag, so, you are to the divine light, no? So, andito talaga yung powers mo, yung kakayanan mo is from God. Okay? So, now we have may bagong pag-ibig, no? May bagong pag-ibig, may naiinggit, no? And merong espada.
Okay. So now, since andito yung may bagong pag-ibig, maybe now is andito na yung eto his first, hindi po pangkalahat, hindi po sa lahat, no? Meron dito na may mamimit na bago. Maybe ito mga susunod na araw may makikilala ka na masasabi mong talagang may in love ka. Or meron naman ditong tipong nagkaroon ng history of parang third parties or mga ang tawag doon na nagkagalit, nagkatampuhan, ng matindi, yung ganon. Pero eto na yung parang nag-start ulit kayo sa simula, like para kayo mag-boyfriend ulit, no? May nangyaring ligawan, may nangyaring suyuan, and now lumalalim ulit and back to normal na ulit ang lahat. And now dahil dyan sa may bago kang pag-ibig at nagkaroon ulit ng parang nag-heal, no, yung relasyon ninyo, now is merong naiinggit. No? Merong naiinggit na gustong itarak din itong espada nito ulit sa'yo na parang gusto ulit gumawa ng eksena o gumawa ulit ng spiritual attack sa'yo. No? So, ito talaga is di matatahimik to. Actually, itong inggitera na to, no? Itong inggiterang atakera na ito is ilang beses na to inattempt, no, na sirain niyang relasyon mo dito sa person mo. No? Kung may asawa ka man o mag-boyfriend lang kayo o nagli-live-in kayo, basta ayaw niya. Ang gusto niya masira ang buhay nyo, relasyon nyo, buhay nyo, pamilya nyo. Gusto niya maging, ano ka dito hopeless. Gusto niya maging miserable ang buhay mo. Again, yung mga pinagagawa nitong person mo sa'yo, like especially yung sirain ang pamilya mo, especially yung relasyon nyong mag-asawa dito or na mag-boyfriend, na si God ang naging way para kayo mag-meet, no, is antindi ng kaparusahan ng ibinigay dito ni God. Backfired. Okay? Pero mas malupit sa backfired ang sufferings itong person mo. Okay? At hindi na maitatarak yung espada na yan. Okay? Kasi Archangel Michael is with you. And even with your person, no? Ginaguide kayo at talagang pinoprotektahan kayo maigi ni Archangel Michael. Kaya always be thankful and call Archangel Michael dahil andyan siya lagi sa inyo. Okay? Yes, pag para sa'yo, ano yan? Sa'yo lang. Diba? Pag para sa'yo lang. Walang po pwedeng kumuhan yan. And ginawa, binigay sa'yo ni God yan eh. No? So, hindi ito po pwedeng makuha ng iba. No? So, kung yung bagong pag-ibig na yan or nagkaroon ng pagkaayos ang relasyon ninyo or meron ka talagang ikinat na rin ni God yung relasyon mo dito sa past person mo and may bagong darating sa'yo, well, that's God's plan. No? Pero etong ang pagpara sa'yo lang is ito yung ito naman is para sa'yo na nagkaroon kayo ng tampuhan na matindi, away na matindi, maybe may third party, no? So now is andito ngayon yung pagpara sa'yo lang, kasi yun yung binigay sa'yo ni God eh. Pagka binigay sa'yo ni God yan, kailangan mong hindi naman sa kailangan mong pagtiisan, pero kailangan mong tanggapin, no? Kung ito ay hiniling mo palalo, no, kay God na ibigay sa iyo yung babae o yung lalaki na karapat dapat sa iyo, na mamahalin mo, na mamahalin ka rin ng tunay, no, is hindi mo to dapat pakawalan. Kausapin mo si God, no, nahipuin, pagliwanagin ng isip para maging maayos ulit yung relasyon ninyo. Hindi yung katakot-takot na tanong, no, hindi. Kausapin mo si God na ibalik yung dati, tulungan ka na ibalik yung dati, ano ba yung dapat mong gawin para manumbalik ulit yung init, no, and yung pagmamahalan ninyong mag-asawa or magjowa, yung mga ganon, no. Again, sinabi ko na rin to sa ibang reading na walang sino mang tao ang makakapaghiwalay sa inyo except God. Kasi si God na nagbigay sa inyo yan eh. So, walang ibang pwedeng manira, no? Sumira sa inyan. Wala, kahit na sino. Okay, oops. What else? Bulong. Okay, so merong bulong, merong whisper, no? So, what about the bulong, no? So, ito is parang for some of you, no, is talagang since ikaw is babaylan, so meron kang mga naririnig, no. For some of you is hindi pa ganun ka-clear, parang mga ganun lang, or meron naman talagang phrase, just a phrase, parang hoy, hi, or name lang,
Madalas kasi to noon, ako yung first time kong nakarinig na ito is more on name or in psst, ganun, ganon. So, for some of you is ganun din. Pero, andito naman yung maghahanap at maghahanap ng ibang. Ito yung talagang sa tenga naririnig ha. Pero pagka whispers like dito sa mind, no, is talaga nakakapag-create sila ng sentence, pero hindi yung mahaba. No, like, sige, pumunta ka doon. Sige, okay lang. Puro ganun lang. Oo, hindi. Pwede. Wag ganyan. O, yung mga ganon. So, mga ganon yung mga maririnig nyo. Hindi yung makikipagkwentuhan sa inyo. Wala pong nakakapagkwentuhan na spirits or gabay. Wala po. More on ganun lang. 2 words, 3 words, 4 words. Yan. Ganyan lang po ang mga bulong nila. Hindi po sila yung, nakikipagtalaktakan sa inyo. Hindi po. No? And limitado rin po ang bulong. Kaya kailangan po pag sila bumulong, talaga pong mahalaga yun. Kailangan nyo pong gawin, kailangan nyo pong sundin, kailangan nyo pong makinig. Okay? Yes! And yung mga bulong na yun is para sa katatagumpay mo. No? For your victory, for your success. No? Kaya sila may mga bulong. Okay? So, what else? Meron pa po ba kayong message? Pwede pong makahingi ng last card. For this. Wow. Okay, let go, let God. So sweet of you, God. Okay, so let go, let God. See? Kailangan po lang natin i-let go, let God ang lahat. No? Actually, yung pagiging babaylan po is, hindi po yan sabihin yung gumagamit ng mga tangan. No? Yung mga babaylan na yan is talagang kakaiba po ang lakas niyan. Kakaiba po sila kasi nature po yan eh. Yan po yung nagre-ritual sa mga falls, sa pusod ng gubat, ganyan, sa dagat. Yan po sila. No, yan po yung nakikipag-usap sa buwan at bituin, sa langit, sila po yan. No, iba po sila. Iba po yung kakayanan nila. Iba po yung kinukuhaan talaga nilang lakas. Talaga pong nakamagnet. Para alam mo yung direct sila talaga kay God. Direct sila sa universe. Direct sila sa kalikasan. No, so yan po yung mga yan na nasa bundok lang na kailangan nyo pong puntahan, pero pag kayo po hinipo niyan, tsak na tsak po ang kagalingan ninyo. Yan po mga babaylan na yan, ang hahaba ng buhay po niyan. Kasi nga po disiplinado po sila. Disiplinado at the same time talaga pong yung faith po nila, yung way po nila kung paano alagaan, mahalin, panindigan yung mga binigay sa kanila ng Panginoong Diyos Ama is talaga naman pong kahit po talaga buhay nila ibibigay nila. Ganon po sila. Okay? So hopefully po is meron po ako na ibigay sa inyong magandang message, no? Diyan po sa ating first oracle deck. And now, dito naman po tayo sa ating psychic tarot. So, kukuha lang po tayo dito ng mga ilang cards. Okay. Okay. Kuha po tayo ng ilang cards. Doon pa rin po tayo kukonekta no, sa ating vision. Para lang po maano natin, mas mapalawak na po yung mensahe po na pwede kong iabot sa inyo. Para alam niyo yun, talagang wala na pong no need to ask pa. Okay, now we have the third eye chakra, which is talagang super activate na, no? Talagang buhay na buhay. Okay, and now, wait. Okay, so we also have the moving on, prosperity begins, and this is your destiny. Okay? So now we have the third eye chakra, no? Which is nakikita nyo yan, talagang as in talagang nagliliwanag. As in talagang yung vision nyo po dito is talagang on point, no? Talagang andito yung alam niyo yon, even mga portals, no? Kahit saan nakakapunta, kahit saang dimension po nakakapunta na kayo eh. Without your passport, without tourist visa. No? So andito yung talagang nakakapaglakbay ka na, no? Sa universe, nakakapaglakbay ka na rin sa iba't ibang dimensyon. Nakakapunta ka na, no? And andito na rin yung talagang yung bulong is talagang yan na yon. Okay? So wag kayong magda-doubt.
andyan po yung nagtanong kayo at may sumagot, pero parang boses nyo po, sila pa rin po yun. Okay? Huwag nyo pong isipin na, ano ba to, para naman akong engot nito. Nagtanong tapos ako din ang sumagot. Hindi, sila po yun. No? Trust. Trust po ang kailangan dito. No? Pagtitiwala and faith. No? Na nandiyan. Pag tinawag nyo po sila, sila po ang sasagot. Okay? Especially po kung kayo po is talagang as a mid rank or kahit low rank ng spiritual is andito po yung or a beginner, no? Andito po yung talagang, lalo na kung kayo po ay babaylan at may erang po kayong bloodline po talaga, wag nyo pong pagdudahan kasi po yan po talaga ang destiny ninyo or yan po talaga ang buhay ninyo. Yan ang life's purpose ninyo, ba't kayo iniluwal dito sa lupa. Okay? So all you have to do is to move on, no? Moving on, no? Moving on to light. No? So, kailangan nyo po talagang i-embrace yung pagiging babaylan. Okay? Yung pagiging babaylan mo, pagiging healer mo, kailangan mo pong tanggapin. Kasi, ito po yung right time, which is ano pong bang date ngayon? May 13, 2024. So, take down notes, no? Na ito po talaga is time mo na, no? Para gamitin yung kakayanan na binigay sa ni God. Huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano. Okay? And through that, no, is talagang andito yung prosperity begins. No? So now, is andito na yung talagang mag-earn or makaka-receive ka na, no? Ito na yung parang harvest time mo na rin, no? So, parang dito matututo ka na, meron ka mga pinagdaanan or meron ka mga natutunan noon or meron kang alam noon na nagagamit mo na pero hindi ka pa convinced, no? Parang ang convince power is wala pa, no? Convincing power wala pa kasi andito yung may mga doubts ka pa or kailangan mo pa ng kaliwanagan, no? Explanation, no? Especially sa mga ancestors mo or even sa mga family mo like lolo, lola, ganyan, bakit ka mo ganito, ganto, ganyan, or I doubt it, no, kung halimbawang lalapit po kayo sa mga sa mga kapwa po ninyo healers or babaylan, especially sa babaylan, meron po kasing ayaw sabihin kung ano po ang kakayanan ninyo, kung ano po ang meron kayo, kasi po meron po talagang ayaw masapawan, no? Yung ayaw pong maangatan. Meron pong ganon, pero hindi po lahat. Meron lang pong iilan na mga ganun po, no? Pero hindi po lahat. Hindi ko po nilalahat. Okay? So now, since andito na nga po yung magiging prosperity nyo, is talagang uumpisa na po talaga, as in umuusbong na, as in yung iba sa inyo, nag-harvest na po, meron na pong patikim sa inyo si God. Now, kasi ito po talaga ang destined sa inyo. Ito po ang destiny niyo eh. Ito po yung talagang plano po sa inyo ni God. Ang magkaroon ng prosperity life, no? So, make sure na parang tuloy-tuloy nyo lang po, no? Tuloy pa rin siya. Charing. Ganon. Kailangan po talaga is embrace nyo. And i-enjoy nyo lang po. Huwag po kayo ma-pressure, no? Kasi po andyan naman po yung mga guides nyo na kailangan nyo lang po talagang makinig sa kanilang mga bulong, no? Wala po nape-pressure na healer. Wala po. Pag ang nape-pressure lang po ng mga healer is yung kuno, yung talagang nagpapanggap lang po. Pero pagka talaga po mga legit na healer, wala pong stress yan. Kasi parang lang po yung parang nakikipag-usap lang po kayo sa mga healers, pero andun lang po yung konting kaway, konting kumpas, konting buga, magaling ka na. No? Hindi po yung katulad ng iba na mayroon pang pinapalo, may hinahataw, may kung ano. Hindi naman gumagaling. Meron pong ganun. Ang daming mekos-mekos, pero after a while, wala naman po, no? So, ganun po, ang mga healers po is, talaga mga friendly po yan. Kasi yun po yung way namin na, para ma-comfort po namin kayo, at hindi po bigyan ng sakit ng ulo. Yung mga ganun po. So, kailangan po kasi dito is bigyan namin kayo ng motivation din, no? And faith na, andyan po si God, na buksan namin ang isip, puso po ninyo, na andyan po si God na kailangan nyo pong tanggapin, dahil kung hindi nyo po tatanggapin, kahit po gaano kagaling po ang healer na hahawak sa inyo, hindi po kayo gagaling. Kasi nga po, yung mga meron po kami as a healer, is galing din po kay God yan. So kami po pinahiram, panandalian sa oras na yun na kayo gagamutin. So kailangan po, maniwala po kayo. Kasi bumababa po yan, or andyan po yung sumasama po sila sa amin para kayo pagalingin. Okay? So, let's see kung ano pa po ang mensahe.
first card na yun. Second card. Third card. And fourth card. Okay. Okay. So, first card po natin is this one, which is Ace of Wands. Wow. Second card, the Moon. Third card, Five of Cups. Five of Cups and Four Swords. Okay. So, now is andito yung sa Ace of Wands, no? Is andito talaga yung sinasabi na kailangan mo na siyang tanggapin. Kasi talagang binubuksan na ni God or andito na yung bubuksan at bubuksan na ni God, no? Yun talagang para sa'yo. Okay? So, ang kailangan mo lang dito is, alam mo yon, tanggapin and be prepared, no? Andito yung ngayon, since ngayon pinaalam ko sa'yo na ikaw isa babaylan, no? Na ang kailangan mo lang dito ngayon is maging prepared. Kasi once na ito is i-activate ni God or buksan na tong pinto na ito, wala na. Kailangan mo na talagang umpisa. Pero sinabi rin dito is your mission starts now. No? So, now dito is, ang kailangan mo lang dito is kausapin na si God na ready na po ako. Then, itong Ace of Wands mo na ito is andito yung bubuksan at bubuksan na to for you to embrace, no, the powers, the gifts and abilities na ibibigay sa iyo ni God ASAP. Okay? Now, since andito yung the Moon, no, which is andito talaga yung may nag-i-spy sa iyo or meron talagang stalker, no, na talagang andito yung pilit hinaharang, pilit na ayaw niyang ilabas mo or ayaw niyang ikaw makilala o ayaw nito na parang gamitin mo sa ibang tao kung ano yung nalalaman mo na meron ka, no? Bakit ko nasabi yan? Dahil ito sa Five of Cups, no? Kung nakikita nyo yan, nandito ka sa loob ng isang bahay at andito ang apoy. Since ikaw isa babaylan and merong mga tao na parang gustong gusto mong, ikaw mismo din, ano, gusto mong lumabas at gusto mong, syempre, na makatulog din sa ibang tao, pero ginawan ka ng ganito. So, wala kang ibang alam na daan kundi dito. Tatalon ka dyan. No? Pwede kang tumalon dyan. So, now dito is parang nilagay ka nila sa trap situation or stuck situation, stuck energy na hindi mo maramdaman kung ano man ang meron kang abilities or gifts na binigay sa iyo si God. Pero alam mo sa sarili mong meron eh. May alam mo, pero yun nga lang, parang andun nga yung doubts. And now, dahil parang andito na yung alam nitong person na to, dito sa the Moon, na talagang parang eto na ata yung panahon nitong babae na to, lalaki na to, kailangan ko na gumawa ng paraan para hindi niya mabuksan o hindi niya malaman na siya malakas na babaylan, no? So gumawa siya ng way, gumawa siya ng spell work. So yon, so parang andun ka lang, diyan ka lang. Kung halimbawang ikaw is karpentero or kung ikaw is manager sa isang company, hanggang doon ka lang, pero hindi mo malalaman na ikaw ay may kakayanan na manggamot, na ikaw ay maraming matutulungan, na may sakit na matitindi, no, na ikaw ay makakapagpagaling ng mga may sakit, no, yung mga ganon. And now, eto na. So dito sa Four of Swords, nauna lang ako. Okay, so dito sa Four of Swords, as you can see, this is a blind man, no, na talagang andito yung nangangapa ka pa. No, nangangapa ka pa na hindi mo makita pa yung katotohanan. Now with the help of this reading, this vision, this channel, is eto na yung para ma-awaken ka or para malaman mo kung ano talaga ang purpose mo dito sa lupa, bakit ka iniluwal ng iyong nanay and bakit ka ginawa ni God para dito sa mundong ibabaw. So yung ikaw ay talagang sinasabi lang dito ng card na you are a legit babaylan, no, na marami kang mapapagaling, bebe, ka-angel. So make sure na andito yung ako yung nakikiusap na sa'yo na cleanse yourself, raise mo lahat, let God mo na lahat. Kung meron ka pa dito sa dibdib na mga galit, selos, inggit or what, tanggalin mo na yan, no, ibuga mo na yan, isuka mo lahat yan. Then ask forgiveness kay God, no, ask forgiveness and damhin mo mula ulo hanggang talampakan, damhin mo yung basbas niya, basbas ng Holy Spirit. Napakagaan, napakasarap sa pakiramdam, napakasarap, no? So hopefully is meron po mga naka-resonate dito sa ating reading, and sa mga naka-resonate at hindi pa po
nakaka-subscribe, please click nyo po yung subscribe button and like and share. Pakiclick din po yung like and share and yung notification button para po yung bell, para po updated po kayo lagi na every time po mag-upload ako, yun po lalabas sa notification nyo na meron po akong upload. Okay? So, now is a healing na po tayo. Bow your heads. Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye!